Naalala nyo, okay? Yung kaso sinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? Na-desisyonan ito nung September 7, 2023. Okay? September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng ni-raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, get your pen and paper. Okay? Maybe ilalagay ko dito. I-screenshot nyo yan. Okay? I-screenshot nyo yan. Yung link dyan. Kasi yung link na yan, yan link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, i-screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news, totoo ito. Nasa it is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Yung mga kakarating pa lang, please, 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 click share. Pag-usapan nyo itong kayong magpapamilya. Okay. Now, let's now go to the decision. Okay? Okay. Ang pupuntahan natin dito is factual background. Okay. Okay. Dito sa factual background, sinabi dito na ang trial, ito ay umabot ng 5 days. Meron silang 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, at meron ding 2,281 exhibits, kasama na ang deposition, transcript ng 29 na individuals. So nagkaroon ito ng proper trial para madetermina ang mga facts. Okay? Kita nyo ba yan? Nakikita ninyo? Okay. 5 days of trial, 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, 2,281 exhibit, kasama ang deposition, transcript, mula sa 29 individuals. Okay, hihimay-himayin natin ito ha. Kaya itong si Martin Romualdez, mali siya na sinasabi niyang fake news ito. Dahil ito ay factual background nung kaso na isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? At itong factual background na ito ay dinetermine ng isang huwes sa Amerika na si James Travis Laster na Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Okay. So, ang relevant dito kay Romualdez ay yung page 36. Page 36 nung desisyon ni Laster. At ang title nung part na yon ay yung The Dodgy Bargain. So, himayin natin to paragraph by paragraph. Okay. So, makikita nyo dyan, no? Ewan ko kung malinaw sa inyo yung link nung kaso. Basta, ulitin natin para ma-screenshot ninyo, masulat nyo sa papel. Okay? Para, ayan. So, para masulat ninyo sa papel, kayo mismo ang pumunta sa korte mismo ng Delaware Court of Chancery para kayo na mismo ang pag-download. At ang relevant kay Romualdez dito ay page 36. Okay, page 36. Okay. Okay, hihimay-himayin natin ngayon itong factual determination. Pupunta tayo paragraph by paragraph. Okay. Paragraph 1. Okay, ng part na the dodgy bargain. Ang ibig sabihin ng dodgy ay suspicious, not above board, illegal, pangit, tsaka, ano ba mga pwedeng dodgy? Kaduda-duda, hindi kaaya-aya. Yan. Chararat. Okay.
Okay, ito yung paragraph 1. Sabi sa paragraph 1, itong Universal at yung Tiger, okay, they attempted na makuha uli ang control ng Okada, Manila through a judicial process. Okay? Ngayon, yung Tiger, nag-file na sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Okay? Kaso nga, nagkaroon ng takeover na yung matandang Okada. Okay. Ngayon, yung pagkatapos ng takeover, yung Tiger, nag-file sila ng supplement noong June 9, 2022 sa Philippine Supreme Court. Yung Philippine Supreme Court, deadma, hindi sila nag-respond doon sa isinampang motion ng Tiger. Ngayon, ito ay paragraphs 2 and 3. Ngayon, nung June 3, 2022, okay? Again, ito ay facts. Okay? Na dinitermina ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery, sa isang... Again, ito po ay, desisyon na to ng korte, ha? Desisyon na to ng korte. Kasi yung sinasabi nga ay fake news. Hindi daw totoo yun. So ito ay desisyon ng korte sa Amerika. Boss Dada, Amerika naman yan, hindi naman sa Pilipinas. Ayun na nga. Yung problema nga, may korte tayo sa Pilipinas. Pero, according dito sa report na ito, hindi ako may sabi, na-impluwensyahan yung pinakamataas na korte sa Pilipinas. Yun yung nakakatakot dun. Na dapat hindi sila nai-impluwensyahan. So ito ay desisyon ng korte. Parang kay ano din yan. Parang yung kay Franz Castro tsaka kay Sator Ocampo nung sila ay madesisyonan na sila ay guilty sa kaso ng child abuse. Hindi mo yung pwedeng sabihin na fake news. Hindi mo yung pwedeng sabihin na walang katuturan yung kaso or yung mga bintang kay Franz Castro tsaka kay Sator Ocampo kasi yun ay may desisyon na ng korte na sila ay guilty beyond reasonable doubt. Walang pagdududa na sila po ay mga child abuser. So yun. Hindi mo na pwedeng alisin yun. Yung katotohanan. Kasi nga, kaya nga may korte. Yung korte talaga ang nagdidesisyon sa mga paratang ng bawat isa. So ito, according to the US courts, itong si James Travis Laster, ng Delaware Court of Chancery, sinasabi niya na hindi peke yung bali-balita tungkol dyan dahil nadesisyonan na yan. Dinesisyonan ko na yan. Hearing, totoong trial, hindi ito kangaroo court na katulad sa Philippine Congress. Noong June 3, 2022, si Michelle Lazaro, okay, ay nag-suggest ng isang alternative sa judicial process. Okay? Si Lazaro ay director ng Tiger at corporate secretary rin siya ng Tiger. Okay. Ayun, ako sabi ni Boss Dada, iba yung explanation ni Attorney Trixie. Ang DOJ daw ang lumakad, hindi raw pumayag ang Supreme Court. Malalaman natin lahat dito. Yung mga na yan. Sabi ko nga sa inyo, these are not coming from me. I did not research on it. I know the history behind it, pero hindi ko to na-research. Kaya nga, binibigay ko sa inyo na mapanood ninyo itong word per word, paragraph per paragraph at yung pagpapatunay ni Sas Rogando Sasot na itong issue na to ay totoo at yung mga bits and pieces ng mga information, because the devil is in the detail, sabi nga, ay dito rin sasabihin sa inyo ni Sas. So ayan, pakinggan natin lahat and let us educate ourselves kung gaano kalalim itong issues na to. Nakikita ko yung nanonood medyo nababawasan, ha. Again, katulad ng sinasabi ko, this may be technical to you, this may be beyond your comprehension, pero importante po ito. Kaya pakinggan nating maigi. Yung isang direktor din ng Tiger na si James Lorenzana, kasabwat ni Lazaro, ay pareho daw nasa elite circles ng Pilipinas. Ngayon, itong si Lazaro,
si James si Michelle Lazaro, nag-email siya kay Asano, Takeuchi, at isa pang Universal Director. In-explain ni Michelle Lazaro sa mga Hapon na ito, okay, na siya, si Michelle Lazaro at si James Lorenzana ay may isang relasyon sa isang common friend na isa daw key figure sa Philippine politics na tumulong na rin daw dati sa Universal. Okay? At ito raw ang best option ng Universal para makuha uli ang kontrol ng Okada. Okay. Yung batang Okada yan. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro sa email, the key person, our common friend, feels that my involvement moving forward is indispensable, such that he was reluctant to provide further assistance or to pursue any potential partnership unless her concerns were addressed. So ang sabi ni Michelle Lazaro, kailangan si Michelle Lazaro sa deal na ito. So ang ibig sabihin kung anong kailangan involved si Michelle Lazaro, yan ang sinabi daw sa kanya ni Martin Romualdez. Anong evidence ang nakuha nila dito? Yung email mismo ni Michelle Lazaro. Okay? Kasi sa Amerika po, meron pong tinatawag na discovery proceedings. Okay? Yung sabihin ng discovery proceedings, lahat ng evidence na kailangan mo sa kalaban mo ay pwede mo makuha, emails, text, etc. Kaya nakita nyo yung ni Amber Heard saka ni Johnny Depp, may discovery proceedings yun. Kaya nga, di ba, ang daming evidences na alam nila pareho. Kasi yon saka may nakita pa, di ba, may mga lumabas pa mga text messages si Johnny Depp, si Amber Heard, ayun ay nakuha through discovery proceedings. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro, ang common friend daw na yon, okay, ay si Martin Romualdez, Speaker of the House for the Philippines. Ito ang sinulat mismo ni James Travis, Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Ang common friend daw ay si Martin Romualdez, na Speaker of the House for the Philippines, nephew by blood ni Philippine First Lady Imelda Marcos, nephew by marriage ni former Philippine President Ferdinand Marcos, pinsan ni Philippine Senator Amy Marcos, at pinsan din ni Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Yung JX674 na yan, evidence yan. Okay? Yan ang source ng evidence na nakita ni James Travis Laster. Kaya nga pag pumunta tayo sa Delaware at pinakuha natin ang buong kopya ng buong kaso, makikita natin lahat. Pero dito muna tayo mag-focus sa desisyon. Okay? Ngayon, sabi pa ng ang nakalap na fact ng Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery para ma-confirm ni Lazaro ang kanyang connection. Itong si Lazaro, Michelle Lazaro, nag-text siya kay Takeuchi, yung Hapon, no, ng Universal, ng 2 pictures ni Lazaro kasama si Romualdez. Okay. Ngayon, sabi daw ni Lazaro sa text, yung pangatlong individual doon sa picture ay ang chair ng Philippine Gaming Commission. Sino yan? Si Altenco. Okay. Ngayon, sino to si Michelle Lazaro at James Lorenzana? At bakit nga ba ito malapit kay Martin Romualdez? Okay. Itong si Michelle Lazaro ito ay anak ni Lolong Lazaro na isang close friend ni Martin Romualdez. Okay, i-google nyo ito. Nung namatay si Lolong Lazaro, itong si na tatay ni Michelle Lazaro, itong si Martin Romualdez ay nag-deliver pa ng eulogy sa pagsalamay ng tatay ni Michelle Lazaro. Patay talaga sila dito. Patay sila dito dahil yung information, alam na alam ni Sasi, mantakin mo pati yung pagde-deliver ni speaker ng eulogy. Oo, yung eulogy, yun yung yun yung pagka namatay, di ba? Yung napakabait na tao niyan. Oo, yung tao na yan ay malaking kawalan sa ganito, sa ganyan. Yung mga ganon. Ganon sila ka-close. Oo, ako, sa totoo lang, isang beses pa lang ako naghatid ng eulogy, Nung namatay pa lang yung lola ko.
Oo, pero ito sa kaibigan, ganun sila kalapit, ha? Oo, ganun sila kalapit na maghahatid ka pa ng eulogy, ha? Doon sa kaibigan mong namatay na anak itong babae. Tapos ito namang Lorenzana, di umano, ay putya, kabrad sa fraternity. Nako po. Itong si James Lorenzana ay fraternity brad ito ni Martin Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Kaya ganyan sila kalapit kay Martin Romualdez. Okay, paragraph 5. Ngayon, yung email ni Lazaro ay meron daw term sheet. Okay, ito ang mga demands ni Lazaro. Dapat si Lazaro at Lorenzana ay kailangan tumanggap sa Tiger ng $35,000 per month. Okay. Ito yung mga condition ni Michelle Lazaro para si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ay tumulong. Okay? Kailangan daw si Lazaro Lorenzana ay magkaroon ng bayaran ng $35,000 per month net of taxes. Ibig sabihin, kailangan bawas na yan ng tax, ha? 35,000 net na yan. Ngayon, yung board ng Tiger ay kailangan palawakin daw, kailangan maging 30 ng miyembro, at kailangan si Lazaro at Lorenzana ay may karoon ng karapatan na mag-designate ng 6 na members doon sa 13 members. At ngayon, meron pa sila ibang dinamay na officers na kailangan din bigyan ng pabuya, si Yip at Van der Sande. Okay. At of course, okay, inapprove itong terms ni Lazaro. Okay? Itong mga terms ni Lazaro, again, ulitin ko, mga terms nito para itong si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ngayon, si Fujimoto, pinirmahan din to. Nakikita nyo yung mga JX665, J656, JX656. These are references. References po ito sa mga documentary evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Okay. Ngayon, FART 6 and... Oh, ito. Saya to. Dada, nag-atrasan na ba ang PBM na kandidato? Ayan ka na naman, patay na naman. Ganon din ang sinabi mo nung di pa sumusuko si Kibuloy. Nung hindi pa sumusuko si Kibuloy, sinabi ko ba na nag-atrasan na yung mga kandidato ni Bongbong? Putang ina naman. Ayusin mo naman yung construction mo. Nung ganyan din ang sinabi mo nung di pa sumusuko si Apollo Kibuloy. Anong sinabi ko nung di pa sumusuko si Apollo Kibuloy? Na nag-atrasan na yung kandidato ni Bongbong, ganon? Gulo-gulo mo naman. Putang ina nyo talagang mga loyalistang tanga kayo. Ang tatangan nyo talaga. Ang tatangan nyo talaga. Paano naman nakonekta yung hindi pa sumusuko si Pastor doon sa nag-atrasan ng mga kandidato? Pukin ang ina nyo. Kahit kailan kayo, wala kayong mga alam sa buhay, talagang mga hayop kayo, no? May masabi lang talaga, no? Wala ka ng kredibilidad. Mabuhay si BBM. Putang ina. Bakit? Patay na ba? Gunggong ang putragis yan. Ang layo eh. Putang ina nyo talaga. Yan yung sinasabi ko. Tatanga-tanga yung mga nanonood sa mga vlogger sa kabila. Tingnan mo yung mga nanonood sa kanila. Yan, yung mga subscriber nila yan eh. Tingnan mo, tanga din. Okay nang inantong mga to. Wala ba kayong vitamins noong mga bata kayo? Ha? Putang ina, nuknukan kayo ng mga tanga. Jenaline Makiling, naku, salamat sa iyo ha. Mabuti na lang nandiyan ka. Ang dilim-dilim na kaya tayo pinapasok ng mga trolls na tanga eh. Walang hiya talaga oh. Gunggong. O sige, diretso na natin. Walang mga bisa. Paragraph 6 and 7. Ang plano daw, okay, ang plano ay kasama sa plano ay dapat may i-deliver kay Romualdez. Okay?
Yan ang plano. So, besides doon sa mga demands ni Michelle Lazaro, kailangan din daw ay may ibigay kay Romualdez. So, ang nangyari, yung head ng Universal, okay, yung Universal, ito po ang parent company ng Tiger at ang Universal ang may-ari ng Okada. Okay. Ang Universal, Salamat, Mary Grace Ramos. ay nagkaroon ng business trip sa Pilipinas. At may daladalang heavy luggage. No, basher. Pati yung mga mahilig sa basketball, basher na rin natin. Tangina, ibang klase ha. Pinaglihi ka ba sa libag, Dada? Oo. Ano ngayon? O ano ngayon? Kung pinaglihi ako sa libag, ano na? O ano na ngayon? O ano na susunod na sasabihin mo niyan? Tangina nyo. Yan na yun. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo na ako maiinis kasi maitim ako. Hindi nyo na ako maiinis kasi maitim ako kasi pinanganak na akong maitim. Kung yan lang ang dala-dala nyong bala, pagpunta nyo rito, Mary Grace Ramos tsaka Lani Mix Vlog, salamat sa Hong Kong ha. Kung yan lang ang dala nyo pupunta dito, wala nang epekto yan. Supot na yan. Oo, mag-isip kayo ng ibang pang-inis, yung maiinis naman ako. Kumbaga sinubok na ako ng panahon dyan. Nung bata ako, maitim na ako. Nauso na yung maiitim. Puta, maitim pa rin ako. Nauso na ngayon yung Koreano, tsaka maiikling damit ng lalaki, maitim pa rin ako. Puta, hindi na issue sa akin yan. Natanggap ko na yan. Araw-araw na tumingin ako sa salamin, nakikita ko na yung mukha na yan, yung kulay ko na yan. Kaya tinanggap ko na siguro yan. Ilang taon na ako eh. Ina nyo naman. Galang-galingan nyo naman mang troll dito. Kung mga ganyan lang, wala nang dating yan. Napakahina nyo naman mang-inis eh. Baga niyakap ko na yan eh, ang pagiging ano eh. Niyakap ko na yan, yung pagiging maitim. Ano ba naman kayo? Wala na. Wala na bang ibang mas malupit-lupit na mga troll dyan? Tangina naman, walang challenge. Okay, balik natin to. Okay, ibalik natin dito. At yung heavy luggage na yon ay merong item para kay number 2. Ang number 2, ito po ang tawag kay Martin Romualdez. Number 2 si Martin Romualdez daw sa Philippine politics. Hindi si Inday Sara na Vice President. Si Martin ang number 2. Okay. Ngayon, yun ang nakakahiya sa lahat. Even the courts in the US, alam kung ano yung politikang nangyayari rito sa Pilipinas. Alam nila doon kung gaano kaloko-loko yung gobyerno natin. Mantakin mo. Ang number 1 si Bongbong, number 2 si Romualdez. So wala talaga sa picture si Inday Sara. Oh, so at least hindi lang tayo yung nakakapansin nung katarantaduhan dito. Even yung mga matitinong tao sa Amerika ay alam lahat ito. pag dumating na raw ang item sa Pilipinas, ito ay dadalhin ng Universal Executive kay Martin. Okay. Ngayon, yung Asano, sabi niya, nakip na natin yung promise natin kay number 2. So now, turn na ngayon ni number 2 na i-fulfill ang kanyang promise. Okay. Intindihan nyo? Lahat ito ay may reference sa documentary evidences mula emails, text messages, etc. na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Okay. Ngayon, itong next paragraph na ito ngayon ay pinabulaanan na hindi daw ito alam ng 26 Capital. Kasi remember, di ba, yung 26 Capital, dinimanda niya yung Tiger. Sabi ng 26 Capital, itong Tiger, nag-involve to ng bribery issue. Nag-bribe ito kay Martin. Ngayon, sabi ng 26 Capital, hindi niya alam. Ngayon, itong next paragraph na ito, ang sabi, imposible hindi alam ito ng 26 Capital. Kasi, nag-email pa si Lazaro, Michelle Lazaro.
Okay? At yung nag-text pa sila doon sa may-ari ng 26 Capital na si Ader. At yung text, itong sinasabi, Universal Entertainment has enlisted significant political support from a very high level of the Philippine government with compensation of the arrangement, all tied to taking back control of this casino. Ano sa Tagalog to? Yung text doon sa may-ari ng 26 Capital, ang sabi, itong Universal Entertainment na may Orcada ay kukuha ng suporta, significant political support, kukuha ng significant political support mula sa isang high-level Philippine government official para makuha uli ang Okada, ang kontrol ng Okada. Yung JX647 na yan ang documentary evidence. That's the text evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery sa mga cellphones nila, no? Okay. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.